Maximum peak ng amihan, mamayang gabi na. Pero inaasahan sa susunod pa na taon, ng unang buwan ang inaasahang pinakamababang magiging temperatura natin sa Metro Manila na maire-record. Malawakang ulan, patuloy pa rin naiira sa iba't ibang bahagi ng silangan ng bansa dahil pa rin sa epekto ng Sheline at yung Intertropical Convergence Zone na nag-e-extend ngayon sa Eastern Visayas. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Linggo, December 21, 2025. Ang oras natin, boss, may maga ay alas 10:46 na ng umaga. So, less than 4 days na nga po para bago ang araw ng Pasko mismo at 3 araw naman ang para sa araw ng Noche Buena o Disperas ng Pasko. Ay inaasahan pa rin natin na gaya nga po na ating inaasahan ay hanggang sa araw nga po ng Pasko makakaranas tayo ng malawakang kalat-kalat na pag-ulan lalo na sa silangang bahagi nga po ng bansa dahil ito na nga po yung pinakahalos peak ng mataas na average rainfall sa climate poor area ng ating bansa. Most of eastern sections yan o silangang bahagi ng bansa hanggang dyan sa may parte po ng Mindanao. Dito sa parteng kanluran natin, kasama ang Metro Manila at ang parte ng extreme Northern Luzon, bagamat makakaranas pa rin tayo ng pag-ulan dahil may extension po ng Sheline na umaabot pa rin sa atin sa Metro Manila at ilang karatig ng Central Luzon at Southern Luzon. Magkakaroon pa rin tayong bigla ang mga kalat-kalat na pag-ulan. Kahapon nakaranas nga tayo ng matinding heavy rains dahil masyadong nag-accumulate yung water vapor at masyadong marami ang naging dala nung Sheline na sinabayan nga po ng ITCC at umextend dito sa may bandang Southeastern Luzon. So dahil sa sobrang dami po ng naipon dahil sa easterlies po sa dagat Pasipiko natin ay umabot sa Metro Manila ang grabing naging bigla ang heavy rains kahapon. So kung babalikan po natin ang naging total rainfall namin sa Caloocan, umabot po ng 57.6 millimeters ang total rainfall. So pumalo agad sa 128 millimeters ang total rainfall namin na nahigitan pa ang December rainfall namin na supposed to be 71.8 millimeters lamang. So magtatanong bakit biglang ganon? Alalahanin nyo po, meron tayong minor La Nina na may negative 0.69 degrees Celsius. Underwatch, minor La Nina po tayo. So expected, tumataas pong average rainfall natin. Minsan o may extend na yan sa ibang parte ng bansa na supposed to be mababa lang ang buhos ng ulan. So natataon lamang na mainit o masyadong mainit ang ating karagatan sa dagat Pasipiko at kasabay po ng easterlies, madalas tumataas po ng bahagya o kahit konti yung normal na dami ng buhos ng ulan po kapag kaganyan po dito sa atin sa Pilipinas. So normal po yan kapag mayroon po tayong La Nina. So yun po ang kaibahan yan. So palalahanin ko lang sa inyo, mayroon kasi tayong minor La Nina, kaya wag po tayong magtataka kung bakit gano'n na lamang na biglang buhos ng ulan minsan sa atin kahit panahon na po ng tag-amihan. Naipaliwanag na natin yan tungkol sa La Nina. Ayan po, nasa underwatch minor La Nina pa rin tayo at inaasahan natin ay mga susunod na buwan doon pa lamang posibleng mag-neutral na naman ito uli. Base na rin sa huling probability natin at mga uling report natin since nung November pa po yan. Inulat na po natin o nireport na natin yung lagay ng La Nina. So kung mapapansin nyo po, kung babalikan natin doon sa pinaka-La Nina oceanic natin ay nagtuloy-tuloy po ang ating La Nina since noong August 2024 po. Saglit lang ito nag-minor El Nino, ayan, noong March 2025 and then bumalik na naman sa pagiging minor La Nina. At tuloy-tuloy na nga po hanggang nitong huling buwan ng November. So ang haba po na naging La Nina natin kahit minor ito, yan, mapapansin nyo po dito, yan, sa graph, nagsimula pa noong August 2024. And then, nagtuloy-tuloy hanggang nitong huling buwan at until ngayong buwan ay tuloy-tuloy po na mayroon tayong minor La Nina. So, at least, mga nasa around 60% na mayroon tayong high average rainfall kahit konti. Generally, at least mga 60.6% to be exact. Lumayon na rin sa actual ng ENSO projections probability natin.
Na-report na natin yan mga nakaraang buwan pa since October to November pa. Inasabi nga po natin mga 58 to 60%. Meron tayong medyo above average rainfall dahil sa epekto ng minor La Nina. Ibig sabihin po mas mainit ng konti ng 60% yung sea surface temperature. At dahil malakas po yung easterlies ay alam nyo na ang mangyayari sa water vapor, masyado itong dumadami ng bahagya. Dadagdagan siya ng bahagya. So yun po ang nangyari. Kaya mapapansin nyo po ang December rainfall namin sa Caloocan, lumalabas 60% din, 57 to 60% ang idinagdag nito halos from 71 mm. Dito pa lamang mapapansin nyo po yung calculation kung paano nangyayari ang pagtaas ng average rainfall kahit na minor pa lamang po ito mga folks. So sa araw ng linggo ngayong 21 ng December, at makikita natin mataas pa rin ang water vapor na nag-accumulate na naman dito sa may bandang Bicol region at eastern sections ng Luzon at obviously ang parting northeastern Luzon. So asahan natin na tuloy-tuloy pa rin magkakaroon ng mga kalat-kalat na pagulan, mga moderate to heavy rain showers po yan. Asahan natin na walang masyadong lightning strikes ang nadedetect ng aking lightning detection system. Double check natin. Sa real time merong at least 15 lightning strikes. Kaya lang, bandang Mindanao po ito. Dahil po yan sa tuloy-tuloy na intertropical convergence zone, mayroon mga active lightning strikes ngayon dyan sa may bandang Mindanao. Ayan o, dito sa may bandang Tawi-Tawi. Mga within 2 hours ago, at least may mga pagkulog at pagkilat sa may bandang Mimaropa at ilang silangan ng Visayas o Southeastern Luzon. Mga 2 hours ago yan. So, nasa total inner, 559 ang lightning strikes natin. Outer ay 61 total lightning strikes ang naitala ng aking lightning detection system. Pinakamalapit sa amin sa Caloocan, mga 198 km mula dito sa amin sa Caloocan. So, ibig sabihin lamang yan mga folks ay mula pa kanina, 2 hours ago, mayroong mga pagkulog at pagkilat, malayo nga lang sa Metro Manila. Sa ating current conditions, overcast, gloomy haze at few clouds po, umiiral na ngayon dito sa amin sa Caloocan. Tuloy-tuloy pa rin yan hanggang sa araw na yan ng Pasko mga folks. Kaya dala-dala lamang palagi ng payong anytime. Sa labas sa Petro Netala na weather station, kaninang 12:43 ng madaling araw, pinakamababa 23.8 degrees Celsius ang pinakamababang naitala namin sa Caloocan. Kahapon, highest na sa amin ng 29.6 degrees Celsius kahapon ito ng umaga at 9:21 AM. So obviously, mababang heat index, 37 degrees Celsius lamang ang aming heat index. So wala tayong magiging forecast ng heat index dahil sa halos peak na po tayo ng ating amihan season. Well, usapang peak ng amihan ay hindi pa po ngayong oras na ito nagaganap ang peak ng ating amihan. Mamayang gabi pa po yan, to be exact ay nasa 11:04 PM pa po yan, oras natin sa Pilipinas na magaganap ang pinaka-peak ng ating amihan season, December 21. Yan, ngayong araw po yan. So, mamayang gabi pa po yan, 11:04. Ang ibig sabihin yan, yan na po yung pinaka-highest peak na kung saan pinakamahabang gabi po na maitatala natin ngayong buwan. Pinakamahabang gabi na po yan sa ating mundo kada taon. So, pinaka-longest night po yan, eksakto, 11:04 PM po yan. Longest night na po natin yan kumpara sa umaga. So, differences ng longest night makikita natin dito sa ating weather, sa ating monitoring. Makikita po natin ang haba ng gabi, hours of yung haba ng gabi natin. Mapapansin nyo po 11:16, 11 hours and 16 minutes ang pinakamahabang umaga. At pinakamahabang gabi naman makikita natin dito. Yan. Yan, ang pinakamahabang gabi natin is isusubtak nyo lamang yan in 24 hours. So, lumalabas po, halos 13 hours ang pinakamahaba nating gabi. Dahil ang sunlight po, halos 11 hours and 15 minutes and 42 seconds na lamang. So, kung papansinin niyo po, in 12 hours, na sunlight, mapapansin nyo po, halos 13 hours po yung haba ng gabi natin. So, subtract nyo lamang yan. 12 by 12, di ba? O, so, mga 13, mga halos mahigit 13 hours ang haba ng oras natin dito sa Metro Manila. Mamayang 11 yan ng gabi. Yan po, maliwanag po yan. So, napakahaba po ang magiging gabi natin ngayon. Actually, mahaba na nga po dahil ang alas 5 na ngayon, di ba, sa Metro Manila, madilim na kaagad.
mga 5:30 o mag-aalas 6, madilim na kaagad. Yun po ang senyales na nadagdagan tayo ng halos 1 oras na haba ng gabi dito sa Metro Manila. Ayan, kitang-kita naman natin dito. Diyan po makikita. Yung sunlight hours, 11 hours and 15 minutes na lamang. So halos mahigit 1 oras ang nabawasan sa kanya. Oras ng sunlight natin, yung araw, yung ating sikat ng araw, halos 11 hours na lang mahigit ang haba nito. So, napakaikli na. So, sa atin namang PH system past 24 hours, nangunguna ang lawag sa may pinakamainit na temperatura na 33.5 degrees Celsius na init ng outside air temperature. Sa lowest naman, 16.4 degrees Celsius. Ang pinakamababa na sa Baguio. So, hindi pa talaga pinakamababa yan dahil mga next month pa yan talaga mas bababa. Sa Inulan naman, ang Baler site ay nakatapag-record ng 35 mm na total rainfall. So, ibig sabihin, nangunguna kami sa Caloocan na may pinakamarami na total rainfall na umabot ng 57.6 mm. Yan. So, pinakamarami na yan sa mga nakarang taon namin every December. Nahigitan nga po namin above average rainfall, which is na-explain ko na po yan kanina. Outside humidity natin, 79%. Medyo mataas ang concentration. Bumaba lang ito ng 6% since last hour dahil daytime. At sa ating barometric pressure, medyo mababa. Ating atmospheric pressure, 1,009 hectopascals instead dito since last hour. Ibig sabihin, medyo lumalapit po yung range ng intertropical convergence zone. Kaya medyo bumababa yung atmospheric pressure natin dito sa Metro Manila. So mula South Luzon, bumababa po yung atmospheric pressure natin. Nag-expand yung lawak ng ITCC sa katimugan ng bansa. So natiling low tide po tayo, so mababa ang sea level, pero asahan natin maalon ha, lalo na dyan sa mga tumatawid sa silangan ng southeastern Luzon, patawid ng bandang Leyte o Samar. Ingat na lamang po mga folks, medyo roughy pa rin ang ating karagatan dyan dahil sa malakas at easterly trade winds. Yan, mababa po. Maabot pa rin ng 1.25 ang alon dyan. Lalo na sa extreme northern Luzon, delikado pa rin po dahil ang ating amihan naman, yung daloy ng amihan ang magbubunsod naman ng matinding mataas ng ating alon dahil po sa swelling, dahil sa malakas na tulak ng hanging amihan sa hilagang bahagi ng Luzon. Sa ating namang almanak, sumikat ang ating araw kaninang 6:16 a.m. at lulubog naman ito mamayang 5:32 p.m. At dahil halos new moon pa rin tayo, 1%, baka bukas na tayo magre-report para sa moonrise and moonset. At medyo nagkakamoderate ng ating air quality, so magmas pa rin po tayo dahil nagkakaroon ng thermal inversion na nagaganap. At sa ating local weather outlook para ngayong linggo hanggang bukas po ng Lunes. So, Lunes, ibig sabihin marami na pong nagbabakasyon yan o baka sa mga ibang mga opisina siguro yan na po yung mga huling araw na siguro ng Christmas party nila and then tuloy-tuloy na po ang bakasyon. So sa ating local weather outlook para ngayong linggo, well as usual patuloy na magiging maulap tayo, gloomy, overcast kasabay ng mga tsansa ng pag-ulan po. Ngayong araw mababa daw ang tsansa ng pag-ulan sa amin sa Caloocan, so maaring hindi dito sa amin mismo sa Caloocan Grace Park. Maring umulan dyan sa parte ng Quezon City, Pasilangan. Kasama na ang bandang Laguna, Marikina, Taytay, mga banda dyan sa may bandang east sections ng Metro Manila. Baka dyan makakaroon kayo ng mga biglang isolated rain showers so take note at magdala ng payong. Bukas ng Lunes, magiging partly cloudy pa rin tayo. Dito medyo mataas ang chance na pag-ulan bukas, 58 to 60% chance of rain. Highest and lowest temperature expected, maglalaro 27 to 28 degrees Celsius. And lowest temperature expected, maglalaro 24 degrees Celsius. So, walang halos pinagbagong ang ating weather pattern base sa ating satellite imagery na ating ginagamit. Makikita po natin yung galaw ng kaulapan na ito. Makikita natin kung i-activate natin ang infrared DMS, yung dusty, para mas kita natin yung makakapal na kaulapan na may dalang malawakang pag-ulan. Kitang-kita naman po ang parte ng silangan ng bansa, ang mas malawakan ang kalat-kalat na pag-ulan. Ayan o, kitang-kita naman po. So kung i-estimate natin, mapapansin nyo po ang climate pore ng bansa, ang usually ay nagiging mas maulan po. Hindi masyado sa may bandang kanluran, di ba? So malinaw naman po dito dahil po yung easterly trade wind malakas, at kasabay pa ng ITCC extension na umaabot pa nga sa ibang parte ng Palawan. At yung ating shale line naman ay magbubunsod din ng malawakang pag-ulan
dito sa bandang silangan ng Nodo Luzon. Obviously, dyan sa bandang baybay ng Cagayan Valley at ilang bahagi ng Aurora Region, pababa na yan ng bandang Bicol Region, Eastern Visayas hanggang Eastern Mindanao. So, wag na po kayo magtataka kung bakit parang malahabagat season po kayo ngayon dyan dahil sa mga gantong buwan talaga ay parang taghabagat season sa inyo sa silangang parte ng bansa. Hindi masyado sa may bandang kanluran. Siyempre, hindi pa nilusot na uulanin ang Metro Manila. Very obvious naman po. Kung i-activate po natin yung selection dust line po kasi yun. Yan. So, makita natin ang malawak ang kaulapan na to para mas klaro. Yan. So, makikita natin ang kalat-kalat na pag-ulan pa rin sa buong Cagayan Valley. Kasama pa rin ang ilang bahagi ng dulong hilaga ng Nodo Luzon. Kabilang na ang Babuyan Islands at ilang bahagi nga po na Aurora Region, Bicol Region, pababa na yan ng Eastern Mindanao. So, very obvious yan ha. At magiging maulap pa rin po at kalat-kalat din o isolated rain showers naman ang iiral sa lalalabi ng Nodo Luzon. Kabilang na ang bandang kanluran ng Ilocos Sur, pababa na yan ng Benguet. Yan, babawasan natin konti. Yan, mas makasama na ang bandang Ifugao Mountain Province. So pumapagitan lamang dyan, Benguet, La Union hanggang Pangasinan at Zambales. Isolated lang din ang pag-ulan at bigla ang buhos. So importante pa rin magdala ng payong, lalo na sa may bandang Central Luzon ng Nueva Ecija, Gapan, Angeles, Pampanga, pababa ng Bulacan. Kasama na ang buong Metro Manila, NCR at Calabarzon area. Yung malinaw na nagkakaroon ng mga maulap na papawirin, maging ang Cavite, Batangas, San Pablo, Lucena, yan. Kasama na ang parte ng Rizal, Lipa, hanggang sa dulong-dulong nga po ng Tingloy, Batangas. Isolated tayo ng mga kalat sa pag-ulan na may pagkilat at pagulong ang naka-forecast po dyan. At mula dito sa may bandang Quezon Province ay moderate to some heavy rain showers naman ang nakikitaan natin. Kung i-activate natin heavy rain potential, clusterized po ang heavy rain na naranasan ngayon ng mga taga Puililo Islands at ilang bahagi ng Camarines Norte at ilang portions ng bandang Camarines Sur po sa dulo ng Siruma o Gatchiotonera. Magdala po ng payong, ingat mga lalamang sa biglang sudden downpour ng ulan para sa posibleng flash floods. Ganon din ang iiral sa buong nalalabi ng Bicol Region ng Catanduanes kasama ng Irigal hanggang Legazpi at Sorsogon po. Kalat-kalat naman po mga light to moderate showers ang aasahan natin at sa nalalabi ng Southern Luzon. Kabilang na ang isla ng Marinduque, Maparombulon man yan o dyan sa may bandang Masbate. Sa Mimaropa, well, obviously, patuloy pa nito magiging maulap sa buong Kaminduruhan. Mga party tumusikaw di tayo dyan at kalat-kalat din ang mga pag-ulan. Ganon din sa nalalabi ng Coron, Palawan, El Nido at ilang pati sa dulo ng Batara sa Balabac. Puerto Princesa sa ngayon medyo gloomy pero katamtaman ang lagay ng panahon. Pero sa hapon, asahan pa rin ha, mga kalat-kalat po na biglaang moderate to some heavy rain showers na mataas ang forecast sa inyo at least 75% chance of rain. So magdala po ng payong mga folks. Sa nalabi naman Visayas area sa kanluran, gloomy po tayo hanggang sa Cebu at boundary ng Leyte at Southern Leyte. Isolated lang na may hinat katamtamang pag-ulan ang iiral sa maghapon. Dahil sa saturated po ng trough, dala po ng expanding ng Intertropical Convergence Zone. Gaano ba kalawak ang expanding ng ITCC? Well, dulot po sa galaw ng hangin, nagkaroon ng pivotal o yan, nagkaroon ng pivotal range ang ating ITCC, yan. Nagkaroon ng pivotal range. So, nagkaroon kasi ng parang low pressure area dito sa parang shallow low pressure area dito sa boundary na to. So, yung daloy po ng hangin nagkakaroon ng parang compression dito sa paligid na to. So, nag-accumulate tuloy ng mga water vapor sa gilid na yan dito sa may bandang Eastern Philippine Sea. Kaya malawakan po ang pag-ulan dyan at nakakaranas ng mga kalat-kalat na mga heavy rains. Buti na lang sa karagatan yan, pero sa mga papalaot, delikado po ang pumalaot dyan sa malapit na yan. Siguro malapit lang dito siguro sa may bandang eastern sections na lamang ng bansa natin sa Eastern Visayas at Mindanao. Pero expected pa rin ang mga kalat-kalat na mga light to moderate and some heavy rain showers po. And the rest ng bandang Cebu hanggang Bohol po, mga moderate naman, mostly cloudy nga lang ang iral o partly cloudy o gloomy. So, isolated rain showers din na naka-forecast at least 60% chance of rain. Pagdating naman ng Mindanao, ang buong Northern Mindanao, magiging gloomy tayo pero nagiging katamtaman paminsan-minsan. Magiging mas mataas lang ang chance na pag-ulan sa eastern section ng Mindanao, kabilang ng Surigao del Norte at ilang portions ng Caraga area, Surigao del Sur hanggang dyan na yan sa bandang Compostela Valley ng Davao de Oro, pababa na yan ng Governor Generoso. Bagamat katamtaman ang umiiral ngayon, medyo umaaraw-araw dyan sa may bandang Davao Region, mula Davao del Norte at Davao del Sur.
Isolated lang din ang mga pag-ulan pagdating lalo ng hapon, maging sa gabi o madaling araw. Importante pa rin ang payong just in case mga folks. Sa west portions naman, ang area ng short shaded area, nagiging katamtaman tayo pero paminsan-minsan ang kalat-kalat na mga pag-ulan na may pagkilat at pagkulog, kabilang na ang General Santos at the rest ng Sarangani. Pero mula dyan sa bahagi nga po ng North Cotabato, kasama na ang bandang Lanao Region, yan hanggang papataas na po ng Cagayan de Oro, at least katamtaman, maulap at gloomy ang nagiging panahon natin. So nagiging katamtaman tayo dyan. Asahan pa rin ang mga tsansa po ng pag-ulan na may pagkilat at pagkulog dahil sa tuloy-tuloy na range ng ating intertropical convergence zone. Sa bandang Zamboanga Peninsula naman kasama na ang ilang parte ng Misamis Occidental, yan hanggang East Misamis. Papasok ng bandang Zamboanga del Norte, Zamboanga, Sibugay at Sur. Katamtaman tayo dyan pero may mga chance tayo ng pag-ulan at least 44 to 50% chance of rain hanggang dyan sa city of Zamboanga hanggang Basilan at Hulusulu. So most probably mga bandang hapon magkakaroon tayo ng mga isolated lang naman na mga ilang light to moderate rain showers and localized thunderstorms. So ingat po, madalas magiging makulog at makidlat dyan sa may bandang west portion sa Mindanao. So ingat na lamang po sa mga kababayan natin, huwag masyadong maglalapit sa may bandang puno na kung saan aktibo ngayon ang electrical charge dulot po ng mga high chances of localized thunderstorms sa paligid ng yan. Mataas ang concentration po dyan ng localized thunderstorms. So generally very gloomy ang ating bansa ngayon, nagiging katamtaman at most probably ang silangan ng bansa ang nagiging mas maulan tayo. Umaabot lang ang ilang portions din sa may ng NCR nga po, bunsod na rin ng malawakang shear line dahil pa rin sa dalawang weather systems. Ayun, ang lawak ng ating shear line, yung boundaries, lawak hanggang dito sa may bandang Central Luzon yung boundary. Kaya umaabot sa Metro Manila yung cluster. So yun po yung magiging lagay na panahon natin. Kitang-kita naman po ninyo yung lagay ng ulap na may dalang mga kalat-kalat po ng pag-ulan sa may eastern sections ng Luzon at bandang southeastern Luzon. So, hindi ligtas ang Metro Manila sa maaabutan ng paminsan-minsang biglaang heavy rain showers pagdating po ng bandang hapon po yan maging sa bandang gabi. Okay mga folks, since umabot na tayo ng December 21, para sa inyong lingkod, ito na po ang pagtatapos ng ating typhoon season. Ibig sabihin, pag sinabi ko pong pagtatapos ng typhoon season, ibig sabihin niya, yung huling bagyo natin na dumaan, si Wilma, yun na po ang huli nating bagyo na dadaan ngayong taong 2025. At pagdating na yan hanggang December 31, wala na tayong inaasahan yan na mamamonitor na anumang aktibong bagyo na. So, yung may chance na mabubuo sa bandang Mindanao, meron pa rin, bumababa yung atmospheric pressure dyan. Pero usually, mga mahihinang shallow low pressure area na lamang ito. Pero yung nagiging bagyo siya o invest, ay malabo na po sa ngayon dahil nagkaroon na po ng peak ng galaw ng ating hanging silanganan at lumakas na po masyado yung ating amihan na. So medyo alanganin na po yung Coriolis para may mabubuo dito. Siguro bumababa na lamang yung atmospheric pressure sa may bandang Mindanao o Eastern Mindanao dito. So magkakaroon man ng bumababang atmospheric pressure pero hindi siya aabot sa tendency na magkakaroon ng upward low convection para tawaging invest. So, hindi pa rin mawawala yung pagbaba ng atmospheric pressure. Naglalaro yan, 1,007, minsan 1,006 hectopascals. Ganyan po. Bumababa pa rin yan. Pero yung magiging bagyo ay malabo na ang nakikitaan natin na meron tayong mamamataan yan. Dahil masyado nang malakas yung trade wind at masyado nang malawak yung ating amihan na. So, yung jet stream ng malamig na simoy ng hangin sa Northern Hemisphere, sobrang lawak na talaga. Kaya, nagyayelo na rin ang ilang parte dito sa may bandang Korea, China at Japan na. Nagyayelo-yelo na sa kanila dyan. So, yung ating galaw ng hangin dito, masyado nang saturated. Ibig sabihin, hindi na ganun ka-concentrated yung Coriolis para magkaroon pa ng low-level convection. Siguro, puro na lamang mababang atmospheric pressure. So, kung titingnan natin dito sa ating computer models sa iba't ibang weather agencies, hanggang sa araw na yan ng Pasko, makikita natin ay wala tayong nakikitaan talaga. Wala na pong any formation of convergence. Wala na. Ang lakas na lamang ng amihan na nakikita natin dito. Ayun, lakas ng tulak ng amihan. So, yun lamang ang napapansin natin dito. So, typically, magiging maulan tayo, ganyan lang. At sa may bandang Mindanao, bumababa yung atmospheric pressure. Yan, bumababa sa 1,008, 1,007 to 1,006, ganyan.
pero hirap na para magkaroon pa ng low level convection yan. Sobrang baba na rin yung flow ng hangin at nagkakaroon ng resistance. Hirap na. Masyado nang dikit dito sa may bandang southeastern ng Mindanao. So dito sa may bandang Caroline Islands, wala na. Medyo hindi na makapag-form ng low level convection. Kasi nga po, yung galaw ng hangin ay medyo compressed na. Yan, nako-compress na masyado dito dahil sa lawak ng range of high pressure area dito. Yan, bumababa na hanggang bandang Visayas yung range of high pressure area, yung boundary po. So, yan po yung ating analysis dito. Wala tayong nakikita lahat ng weather agencies malabo na, malabong may makikitaan na may mabubuong anumang invest. Kaya para sa inyong lingkod, hindi man ito official, ay itunuturing ko na itong pagtatapos na ng ating typhoon season na sa bansa. So tuloy-tuloy na po yan na makakaranas pa rin tayo ng mga pag-ulan, dulot pa rin yan ng ating amihan, Shearline at ITCC. Yun na lamang ang madalas nating mararanasan hanggang sa pagtatapos na yan ng December 2025. So sa ating namang global spectral model, makikita natin ang lawak ng range of high pressure area. Kung mapapansin nyo, sa may bandang Kamindanawan, mababa sa 1,006 hectopascals, pero napakaalanganin na niyang mag-Coriolis dahil napakababa na o lower hemisphere o halos equatorial na talaga yung boundary ng ITCC. So, hirap nang magkaroon ng Coriolis talaga dyan. Hindi na siya nagda-drive para mag-northwestward ang isang Coriolis circulation. So, yung propagation ng convergence, tumataas-taas, pero hindi siya nagkakaroon ng complete vorticity. Yan. Mapapansin nyo, masyado ng bagaslaw, yan, medyo kalat yung kanyang pagiging vorticity. So, malabo magkaroon ng cyclonic effect niyan. So, yan po, pinaka-analysis natin at wala na tayong munang iintindihin sa anumang sama ng panahon mga folks, lalo na yung pagbubuo ng mga tropical cyclones. Dahil para sa inyong lingkod ay tapos na po ang panahon ng ating tagbagyo. Samantala, sa ulat lindol naman, ay wala naman tayong masyadong nadidetect na medyo malakas-lakas sa mga panginig. Maliban na lamang nitong kaninang 11 a.m. siguro. May nadetect na medyo minor o moderate na earthquake dito. So, tingnan natin yan sa short period ni PBOX kung ano yan. Mukhang wala naman. Pero kung titingnan natin malapit sa amin sa Caloocan siguro, titingnan natin base dito sa oras na ito, bandang Mindoro mayroong magnitude 3.2, ayan. Or mas malapit, bandang Calayan, Cagayan, yan ang pinakamalapit And the rest, mga mabababa na. Ito sa Occidental Mindoro, which is pinakamalapit sa Metro Manila. Malamang ito yung na-detect. Ayan 10:09 a.m. Malamang ito yun. So ito. Nag-arrive sa amin sa Caloocan. Na-detect ng konti. Mahina lang naman na may 16 km depth, magnitude 3.2 ito. So, Occidental Mindoro siya. So, yun lamang ang medyo na-detect at so far wala namang magnitude 4.0 pataas ang naitala ng ating monitoring mula sa data feed mismo ni PBOX. So, wala naman masyado. So, wala tayong magiging komento so far. Subukan natin silipin ang real-time world seismic monitoring. Baka dito medyo malalakas. Ayan, bandang Honshu, Japan, meron. Kuril Islands, medyo yanigin ngayon dito sa paligid nito ng Kuril Islands, yan, at malapit sa Honshu, Japan. So sa mga Pilipino natin dyan sa may bandang Kushiro o paligid ng Batsukai, yan, hanggang dyan sa may bandang Hachinoke o paligid po ng Honshu, Japan, medyo yanigin dyan sa area na yan. Mag-ingat na lamang po tayo. Yan. And so far ay mula sa malapit sa Pilipinas, ang pinaka-aktibo lamang na yumayanig, typically ang bandang Indonesian Peninsula. Merong sa may bandang Sulawesi, may magnitude 5 silang naitala. So medyo magalaw pa rin yung ating mga tectonic plates at subduction plates sa Pacific Ring of Fire natin. So maging alisto pa rin po tayo mga folks at diretso agad tayo sa ating historical earthquake data kung ilan na ang total earthquake natin ngayong araw for the month of December. Yan, so tingnan natin ang month of December 2025. Yan. So titingnan natin, nasa total of 647 earthquakes na po tayo. 616 dito sa magnitude 2.0 pataas, 29 sa magnitude 4 at dalawang magnitude 5.0. So pansin natin medyo kaunti ang ating magnitude 4.0 ngayon.
medyo masyadong tipid ngayon sa pagyayinig. Pero tuloy-tuloy pa rin yung mga aftershock sa may bandang Bogo, Cebu at bandang Madang Manay, Davao Oriental po. Maging maingat po tayo at mapapansin natin ang silangang parte ng Mindanao ang mas may maraming cluster ng lindol. Kung ito total cluster natin, around 317 ang total earthquake dyan sa may bandang Mindanao area pa lamang yan. Yan. Sa may bandang portions ng Visayas, usually 106, yan ang pinakamarami. So, bandang Mindanao at Visayas ang patuloy pa rin ang mga cluster na marami-raming mga paglindol, kaya lalo tayong mag-iingat, lalo na sa silangang bahagi po ng Mindanao. Medyo yanigin tayo ngayon dyan. So, mapapansin natin yung pressure ng subduction plate dito masyadong malakas. Yung tulak niya rito. Yan, yung tulak niya dito. So, i-activate natin yung fault line. Yan, i-activate natin yung fault line. Ayan, ito po yung fault line. So, yung pressure ng tulak dito sa yung galaw ng plate dito patungo dito ay malakas. Then ito yung boundary ng malaking fault line natin sa may bandang Mindanao. So yan po. So malakas po yung pressure ng tulak dito. So maging mas alisto po tayo diyan sa eastern section sa Mindanao na kung saan mas marami ang mga nagiging pagyanig. Yan. So yan, at mapapansin natin, ibig sabihin aktibo po yung ating fault line dyan. Ito yung Philippine plate natin na yan. Yan, ito. Hindi yata na-view dito. Sa isa natin na-view po yan. Dito kasi hindi ko inactivate yung viewing ng plate. Pero ito po yung pinaka-main fault line natin sa Philippine Sea plate sa silangan. Ayan o. So, medyo malakas po yung pressure ng tulak dyan ha. So, maging alisto po tayo anytime. Hindi na natin ma-predict kasi yung actual na araw. Pero at least maging handa tayo anytime mga folks. Yan lang po yung ating magiging analysis. Nasa total of 647 earthquakes na po tayo. Yan. So, ang total natin ngayong taon, so far, ngayong araw, 21,286. Total earthquake na po kung kasama na ang magnitude 1.0. Starting 1.0 magnitude ay nasa total na tayo na 21,286 na pinakamarami sa nakalipas na 7 taon. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Linggo, December 21, 2025.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw na linggo, December 21, 2025. Huwag mo kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa ibang detalye nyo gusto malaman na hindi natin isama ngayong magtatanghali na. Pagkamat as usual lang ang lagay ng panahon natin na magiging cold breezy tayo, maulan dahil pa rin sa shear line at yung ating dalawang weather systems, yung ITCC at Easterlies. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinang dynamic events mula sa reading ng ating aparato sa Caloocan na very obvious ay walang pinagbago ang ating reading. At sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.